Guys, I'm super excited na para sa school fair na finalize na natin ang mga activities and ang dami natin mga cool boots. Kaya, dito lang ako sabihin. Ano yun, Sarah? Yung budget natin para sa fair, nawawala. Ha? May maganda tayong balance noong mga nakaraang buwan. Saan napunta ang pera? I don't know. Guys, tignan nyo. Lahat ng resibo ito ay para sa gamot. Sarah, sigurado ka bang wala kang nakalimutan? Baka nag-withdraw ka ng pera, hindi mo lang maalala. Hindi. Ako lang may access ng mga account na yun. Pero hindi ako nagbibigay ng pera. Naku, Johaira, napakalaki ng pera nawawala. Hindi kay si Mr. Reyes ang kumuha. Hindi naman. Si Mr. Reyes ang nagbigay ng pera noong umpisa pa lang. Tsaka wala naman siyang interes sa mga pera natin. Guys, napapansin ko, lahat ng mga withdrawal ay nangyayari kapag Sabado. Kaparas ng schedule ni Miss Jean kapag dito sa school. Si Miss Jen? Hindi naman siguro. But, lately, napansin ko parang lagi siya nagtatanong tungkol sa budget. Also, lagi siya nagreklamo tungkol sa gastos niya. Alam mo, nag-aalala rin ako Miss Jen this past few weeks. Parang lagi siyang stressed, tsaka madalas nakikita ko siyang mag-isa kumakain sa kantin. Guys, tingnan nyo, lahat ng withdrawal is ginawa noong Sabado. Mga ganitong oras. Alam niyo, masyadong malaki ang posibilidad na si Miss Jen ang kumukuha ng pera. Pero, paano natin patutunayan? Siguro dapat mo natin siyang kausapin. Pero, paano kung siya talaga ang kumuha ng budget? Paano natin sasabihin sa kanya? Sana kailangan natin malaman ang totoo. Hindi natin pwedeng hayaang mawala ang pera ng student council. Para yun sa mga estudyante. Pasok! Good morning, Miss Jean. Yes, Jean. May concern lang po sana kami tungkol po sa budget ng student council. O mga anak, ano ba yun? May problema na naman ba? Napansin po kasi namin na may mga ginawang withdrawal sa bank account ng student council para po sa mga gamot. Mga anak, baka nagkakamali lang kayo. Siguro naman hindi ako kumuha ng pera. Pero Miss Jean, kami po ang mag-check ng mga records, yung mga withdrawals ng mga nakarang araw na nandito ko sa school. No! Hindi ako kumuha ng pera. Baka may ibang gumamit ng account. Siguro naman nagkakamali lang kayo ng basa ng mga resibo. Miss Jen, hindi kami nagkakamali. Napakadaming ebidensya. At Miss Jean, tingnan nyo, these receipts are for expensive medications. Lahat ng withdrawal ay ginawa noong mga araw na nandito ka sa school. Tama na! Hindi ako makapag-explain. Walang ibang nag-withdraw ng pera kundi ako. Pero, hindi ko kailangan ng mga sermon nyo. Miss Jean, hindi po kami naninerma. Gusto lang po namin malaman ang totoo. Okay. Okay. Oo. Ako na ang kumuha ng pera. Ang anak ko may sakit. Kailangan niya ng gamot at wala akong ibang mapagpipilian. Pero Miss Jen, alam namin mahirap ang sitwasyon niyo. Pero sana naman, nagsabi po kayo sa amin. Hindi mo kailangan mag-isa sa problema. Pwede ka namin pong tulungan. Alam niyo, ang hirap pala ng ganitong sitwasyon. Dapat lagi tayong may sense of responsibility sa mga tungkulin natin. At dapat lagi tayong may tiwala sa isa't isa. Tama. At least we know the truth. Saka, lesson learned na rin ito sa atin so that we can know what our values sa mga personal interests and sa responsibility natin dito sa school. Dapat mas matutuwa mag-ingat ng pera sa isang organisasyon at mas maging maigpit sa pagbabantay sa mga transaksyon. Matuto din dapat tayong humingi ng tulong kapag nahihirapan na tayo. Madami namang tao mandang tumulong. Huwag tayong mag-iisa sa ating mga problema. Miss Jen, Miss Jen. Sige, upo kayo. First, I would like to apologize for my attitude and behavior this time. I know that the funds I stole from your organization can be paid back. However, the trust that you have instilled in me cannot be remain the same as it is before. I hope for your forgiveness, and I promise you that I will face whatever consequences it may be.